Hello mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Ka Eric, kasama niyo naman po sa ating video talakayan at video analysis. Namamaga pa rin po ang lalamunan ni Ka Eric dahil halos mga 5 oras po kaming nagrally kahapon dyan po sa may EDSA Shrine at sumama po ako, nagsalita at ako po yung nanguna o isa sa mga nanguna para dalhin po ang programa. Anang sa ganun po ay maging aktibo ang ating pagtitipon dyan sa harap ng EDSA Shrine along EDSA Shrine and Ortigas Junction. Kaya ito po ang premyo ni Ka Eric. Maga na naman po ang aking lalamunan at mayroon pa rin po akong fever kahit kahapon bumaba ng mga 38.2. Ngunit ngayon po bumalik sa 39.5. May antibiotics na po ako. At nagwa-water therapy na po si Ka Eric. Matagumpay po no, ang ating pagtitipon kahapon. Mahigit din po mga 3,000 ang nagtipon-tipon mula mga alauna. Nagsimula na po kami dyan sa may EDSA Shrine. At umabot kami hanggang alas 6 ng gabi. Matapos po na nagbigay ng warning ang Philippine National Police na i-disperse na ang aming pagtitipon dahil wala pong permit ang ating pagtitipon dyan sa may EDSA Shrine. So minabuti natin na wag na pong makipagpukpukan at makipagbanggaan pa sa police at tayo ay nag-disperse and we're trying to reapply for a permit sa EDSA Shrine o kaya doon sa People Power Monument at wala pa pong update habang tayo ngayon ay nag-uusap. Maraming salamat sa mga sumuporta, sa mga nagbigay po ng moral support and prayers at sa mga sumama na rin sa ating pagtitipon kahapon sa EDSA Shrine. Lubusan po ang aming pag-appreciate sa inyong pagsasakripisyo para po na maiparinig ang ating boses at tayo ay makapag-ambag sa pangkabuang paninindigan ng ating mga kababayan na hindi tayo pumapayag na mananatili pa sa puder ang isang drug addict na presidente at pinuno ng sindikato ng mga magnanakaw at mandarambong sa kaban ng bayan. Ayan. Sa puntong ito po ay magbibigay si Ka Eric ng pananaw hinggil po dito sa inilabas na pahayag ni Ping Lacson na isang kulukoy at isang katarantaduhan. Halos wala nang pinagkaiba no? Si Ping Lacson sa tagapagtahol ni Marcos na si Claire Castro. Kung ang pag-uusapan po ay ang pagiging tuta at sipsip kay Marcos at kay Romualdez, nagiging bobo ang kanilang mga pahayag. Mantakin mo, sasabihin ni Ping Lacson na un-Filipino daw ang ginawa ni Senator Amy Lacson dahil ni Amy Marcos, no? At sinabi niya ni Ping Lacson, un-Filipino daw ang ginawa ni Senator Amy Marcos dahil ipinahiya niya ang kanyang kapatid at ang kanilang pamilya. Pinaliwanag na nga po ni Senator Amy Marcos over blood relations sa kanyang kapatid. Mas inuna po niya ang pagtindig para sa interes ng mamamayan at ng ating bayan at ng buong bansa. Kaya niya isiniwalat ang katotohanan. Ano ba ang un-Filipino doon? Ping Lacson, ang patuloy na magsinungaling, ang patuloy na magmaang-maangan at patuloy na magtatakip at magtatabon-tabon sa kriminal na si Bongbong Marcos Jr. Kagaya ng ginagawa mo, kagaya ng ginagawa nyo ni Tuta Soto, kagaya ng ginagawa nyo ni Claire Castro na asong ulol ni Marcos at itong si Larry Bobogadon, isa pang asong ulol ni Marcos. Yan ba ang maka-Filipino? Ang pagtatakip, ang pagtatabon-tabon at ang pagiging propagandista at apologist ni Marcos at ni Romualdez na pasimuno ng nakawan
at ng mga pandarambong sa kaban ng bayan at ng isang adiktos na presidente na magnanakaw at mandarambong din. Yan ba ang definition mo ng pagiging maka-Filipino? Kaya naman hindi po nakakapagtaka, mga kababayan, kung bakit po itong si Ping Lacson ay nagpahayag na posible daw ang ginawa ni Saldico na pag-operate ng mga bilyon-bilyon na pandarambong ay dahil nagkaroon ng misrepresentation ang ilang mga tauhan ni Marcos Jr. kung kaya naloko daw ang presidente. Ang ibig sabihin ni Ping Lacson ay parang pinagloloko ng mga tao ni Marcos si Marcos mismo. Kagaya po ng binabanggit niya na pinalusot ni Lucas Bersamin bilang Executive Secretary at ng Executive Secretary at ang Assistant Executive Secretary na si Bersamin din itong Andrew Bersamin ba? Adrian Bersamin. At ang isa pa yung si Pangandaman at si Jojo Cades. Para bagang hindi alam ni Marcos na nakikipagsabwatan ang kanyang mga tauhan. Kung kaya, nailusot nila Saldico at nila Martin Romualdez ang mga pagnanakaw. Kulukoy at tarantado yung statement na yan ni Ping Lacson. Una sa lahat, mga kababayan, ang pumipirma ng budget para ito ay maging batas mula sa Kongreso, si Marcos mismo. Kaya nga tinatawag yan na General Appropriations Act of 2023, 2024 at 2025. So ibig mong sabihin, Ping Lacson, sa pagpirma pa lang ni Marcos, niloko na siya. Ay, hindi ka panipaniwala yon. 300 billion ang insertions na ipinasok mula sa Congress. At 2023, 500 billion ang diversion at insertion ng 2024 and 473 billion ng 2025. Lahat ng ito pinayagan ni Marcos, hindi pa kasama ang kanyang insertions na binabanggit ni Saldico. So paano nangyari yon na si Pangandaman, si Bersamin, ang magtiyuhin na Bersamin, at si Jojo Cades ay nagpalusot? Yan ay isang katarantaduhan sa sobrang pagpapasipsip at pagiging balasubas ni Ping Lacson para pagtakpan at kanyang ipagtanggol ang mga magnanakaw at ang drug addict na presidente at ang kasabwat nitong pinsan na magnanakaw din na si Martin Romualdez. Nagiging bobo ang mga pahayag ni Ping Lacson. Wala na pong kredibilidad ang pinagsasabi ni Ping Lacson because very basic po. Hindi lalabas ang ni isang kuting ng sintimo, not a single centavo can be released sa budget kung hindi pinipirmahan ni Marcos ang budget na maging batas. At pangalawa, inamin din po ng DBM at ng DPWH sa record ng Congress nitong nakaraang October sa deliberation ng Budget 2026, binanggit mismo nila Vince Dizon at ng DBM na si Marcos ang nagpa-release at nagpapondo ng mahigit 4,000 flood control projects mula 2023 hanggang 2025. Lahat ito po ay naka-charge karamihan sa unprogrammed appropriations. Paano yun ginawa ni Marcos na siya ay niloko ng kanyang budget secretary, ng kanyang executive secretary at ng dalawang undersecretary? Yan po ang malaking kulukoy na tsorya ng katarantaduhan ni Ping Lacson sa sobrang pagkasipsip. Kagaya din po ng sinabi niya na ang paglalantad ni Senator Amy Marcos ng katotohanan tungkol sa kanyang kapatid, tungkol sa pagiging addict nito at abusado sa droga, kung kaya nagagawa nito ang mga karumaldumal at tinayupak na pangyayari ng malawakang pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan, si Amy Marcos pa ang sinisisi ni Ping Lacson. Instead na ipanawagan ang pananagutan ni Marcos Jr., ang ipinanawagan ni Ping Lacson at pinuna si Amy Marcos, sapagkat natatakot si Ping Lacson na mawala ang poder at pondo
na kanilang napapakinabangan mula kay Marcos at kay Romualdez. At baka mabulgar din kung magkano ang ipinundo sa kanila ni Tota Soto noong eleksyon at kung paano inariglo sa COMELEC at binayaran para sila ay makalusot. Malamang yon ang kanyang ipinagtatakpan kung kaya todo depensa siya kay Marcos at kay Romualdez. Ito naman si Aling Claire Marites Castro, komedyante po ito. Pinagtatawanan ito ng taong bayan at wala na pong naniniwala sa mga pinagsasabi nito. Lalo na itong si Larry Bobogadon na 2 beses i-disbar ng Supreme Court. Mantakin mo, mga kababayan. Wala na pong lisensya para maging abogado itong si Larry Bobogadon. Kaya, todo kapit sa pagiging sipsip at asong ulol ni Marcos. But the people are not deceived. Ping Lacson, Claire Castro, and Bobogadon. Hindi nyo po maluloko at malilinlang ang taong bayan. Sapagkat alam ng mamamayan kung ano ang totoo. Mas kapanipaniwala po ang salaysay ni Saldico sapagkat siya ay galing sa loob ng sindikato na pinamumunuan ni Marcos at Romualdez kaysa inyo. Direkta po sa participation ng kanyang criminal operation si Saldico. At yan po ay mahirap mong pasubalian unless ikaw ay miyembro din ng sindikato. Kaya po, mataas ang antas ng kapanipaniwala na salaysay ni Saldico. Bagamat wala pa po itong formal affidavit. Pero ang pagpapahayag mismo ay tinatanggap ng taong bayan mayoriya. Kaya, malinaw na hindi kaya ni Saldico sumunod para sundin ang utos ni Bersamin ng kanyang pamangkin, ng isang undersecretary at ng isang DBM secretary. Alam ni Saldico na kapag ginawa niya yon na hindi tsak at sigurado na kumpas ni Marcos at nila Romualdez, may kalalagyan siya. That's the very basic of it, mga kababayan. At yun nga ang sinabi ko, itinuro na po ng DBM at ng DPWH si Marcos na siya po mismo ang nagpatupad ng mahigit 4,000 na flood control projects at ang nagpundo nito at nagpa-approve at nagpa-implement siya galing po sa unprogrammed appropriations. So ibig sabihin lahat yan niloko si Marcos ng kanyang mga tauhan. Kulukoy talaga itong si Ping Lacson, nagiging bobo ang kanyang mga pahayag at nagiging tarantado ang kanyang kinakalabasan dahil lamang sobrang sipsip kay Marcos Jr. at kay Romualdez. Mga kababayan, ang pahayag po ni Senator Amy Marcos ay nanggaling sa kanyang mahabang karanasan sa pakikipagsalamuha kay Bongbong Marcos Jr. bilang kapatid niya. Kaya po hindi yan matatawaran na isang bigat o isang mabigat na testimonya na nagpapatotoo na wala sa wastong katinuan ng kanyang pag-iisip si Marcos Jr. At ang kanyang state of mind, ang kanyang state of mental health ay nakakaapekto sa kanyang tamang pagdedesisyon hinggil po sa mga bagay na may kaugnayan sa kanyang katungkulan at otoridad bilang presidente. Kagaya po ng pagpirma niya ng mga budget na puro pagnanakaw ang disenyo kasama ang kanyang pinsan na si Romualdez at ang kasindikato nila na binoke ngayon ni Saldico. Yan ay nangyayari dahil wala ang hustong katinuan o wastong pag-iisip si Marcos, kaya nagagawa nila ito. Subalit, malinaw din po na nasugapa hindi lamang sa droga, kundi pati sa pera itong si Bongbong Marcos Jr. Itinuro din po ito, nasangkot din po ito doon sa Napoles scam na mga 120 million pesos according to revelations ni Governor Chavit Singson. Inariglo lang po yon, no? So, wala pong iba pang mabigat na pagpapaliwanag kung bakit ginawa ito ni Senator Amy Marcos na kalad ka rin ang katotohanan tungkol sa kanyang kapatid sapagkat nakikita niya na panugmok at padaos-dos na po ang buong gobyerno, ang buong lipunan, ang buong bansa
dahil sa kabulukan ng gobyerno ng kanyang kapatid. Hindi lang po direktang sinabi ni Senator Amy Marcos na mag-resign na si Bongbong Marcos Jr. Pero yun na rin po ang epekto at ang resulta ng implikasyon ng kanyang pagbubulgar ay ang direkta na rin po na panawagan ngayon ng taong bayan na bumaba na si Marcos sa kapangyarihan. Kaya walang silbi, walang saysay ang maniobra ng kalokohan ni Ping Lacson at ng kanyang kabalahibo na mga propagandista at mga asong tagapagtahol ni Marcos, itong si Claire Castro at itong si Bobo Gadon. Wala na pong pinagkaiba si Lacson sa kanila. Pareho po silang instrumento at ahente na binabayaran ng gobyerno ni Marcos para tumahol ng tumahol nang sa ganon po ay pilit nilang mapagtatakpan, pilit nilang ililihis ang katotohanan na ang gobyerno ni Marcos ay pinamumunuan ng isang drug addict at ng isang magnanakaw, kasabwat ang pinsan niyang gahaman at tuso at kapwa mandarambong. Yan ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy po ang mga pagkilos ng mamamayan. Hindi na po ito mapapatigil pa hanggat hindi mo mababa sa pwesto bilang presidente itong adiktos magnanakaw na si Marcos Jr. according to the revelations na lumalabas ngayon. Taong bayan na po ang hahatol sa kanya kung mananatili po ang AFP at ang PNP na walang gagawin upang ipagtanggol ang ating mamamayan at ang ating buong estado laban sa pananalasa ng isang kriminal, mandarambong at adik na presidente kasama ang sindikato na pinamumunuan din ng kanyang pinsan na si Romualdez. Pero ang mahalaga po, lumalawak ang protesta ng taong bayan. Lumalawak ang mga pagkilos ng mamamayan at patuloy po ang pagtindig ng iba't ibang sektor ng ating lipunan upang tuligsain, labanan at itakwil ang isang mandarambong at kriminal at adiktos na uri ng panggobyerno ni Marcos Jr. Sa lahat po ng sumusubaybay at sumusuporta sa Ka-Eric Videos at sa ating Ka-Eric Celis YouTube channel at ganoon din po sa ating Ka-Eric Jeff Celis Facebook account, maraming salamat po. Mabuhay po kayo at please help us pray that God will continue to send us blessings and miracles so that matatapos na po itong pighati at kalbaryo at paghihirap ng sambayan ng Pilipino sa ilalim ng isang bulok, kriminal na gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Sa gusto pong tumulong sa ating advocacy programs sa Bangon Sambayanan People's Movement, ang atin pong GCash line at line of support number 0916, ulitin ko po, 0916 308 7710 0916-308-7710. Kay Rohilda Celis po yan, kay Langging, GCash line at the same time, line of confirmation of your support, pwede nyo pong ipadala dyan. Mabuhay po kayo, mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay.